Magandang araw sa ating mga listeners. Ako po si Miss Lee, ang inyong voice actress and narrator. At ngayong araw, isang nakakakilig na kwento ang ibabahagi ko po sa inyo na pinamagatang Love in Distress. I hate you, Gerald. Binigay ko sa'yo lahat. Minahal kita. Tapos ito lang yung gaganti mo sa akin? How dare you? I hate you. And I don't want to see your face ever. Magsama kayo ng malanding yan. Humagulgol si Ellie matapos niyang mahuli sa akto ang kanyang fiancé na si Gerald. At ang best friend niya na si Jana sa kondo nito. Huling-huli niya habang naghahalikan ng mga to at wala na ring damit na suot ang mga to. Babe, magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya. It's just a mistake. Please, babe. Pakinggan mo naman ako. Pakiusap. Natawa ng mapait si Ellie dahil sa sinabi ni Gerald. What the? Hindi mo sinasadya? Ano to? Naligaw ang traidor na yan dito sa kondo mo at aksidenteng naghalikan kayo. At hindi nyo alam kung paano kayo nahubaran? Natatawa at naiiyak si Ellie habang tila nanginginig ang kanyang buong katawan. Naghalo kasi ang sakit, galit at pagkapuot para sa dalawang tao na pinagkatiwalaan niya sa buong buhay niya. Sorry. I love him. Matagal na. Sorry, hindi ko sinasadya na mahulog sa kanya habang kayo pa. Ikaw naman kasi masyado kang busy. Yan tuloy. Kami nilang palagi ang nagkakasama sa tuwing hindi ka nakakasipot sa mga jamming natin. Halos hindi makatingin si Jana kay Ellie dahil sa kahihiyan. Pero handa rin siyang ipaglaban ang pagmamahal niya para kay Gerald. Nabigla na lang si Jana nang malakas siyang sampalin ni Ellie. Kaya naman napatingin siya sa kaibigan at kita niya ang pagkapuot sa mga mata na parang nagbabaga sa galit. Kung may power siguro to, ay baka nasunog na siya dahil sa nag-aapoy na mga tingin nito sa kanya. Ang galing mo rin, no? Ako pa talagang sinisisi mo sa kalandian mo. Nagtiwala ako sa'yo. Sa tuwing hindi ako nakakarating, ay nagtitiwala ako sa'yo dahil best friend kita. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Pero ikaw din pala ang magtatraidor sa akin. Sa bagay, dapat na rin pala akong magpasalamat sa'yo ngayon. Dahil napatunayan ko na puro kasinungalingan lang pala lahat ng mga sinasabi ni Gerald sa akin. Na hindi niya naman pala talaga ako mahal. Kaya salamat. At ngayon, magsama kayong dalawa. Tutal bagay naman kayo dahil pareho kayong mga ahas. Pagkasabi noon, ay mabilis niyang tinalikuran ng kanyang fiancé at best friend. Doon na rin nagtatapos ang lahat ng ugnayan nila sa isa't isa. Nang makalabas sa building kung saan naroon ang kondo ni Gerald, ay kaagad siyang pumara ng taxi. Nagpahatid lang kasi siya sa kanyang driver. At plano niya na sana na si Gerald na lamang ang maghahatid sa kanya. Pero dahil sa nangyari, no choice siya kundi ang mag-taxi na lamang. Saan na po kayo, ma'am? Napatingin si Ellie sa driver at hindi agad nakapagsalita. Hindi niya rin kasi alam kung saan nga ba siya pupunta. Basta ang alam niya, gusto niyang makalayo sa lugar na yon. Sa lugar na kung saan nadurog at tuluyang namatay ang kanyang puso. Kahit saan, kuya, basta doon sa lugar na hindi na ako masasaktan. Doon sa lugar na malayo sa mga ahas na tulad nila. Halos pumiyok si Ellie habang nagsasalita. At maya-maya nga ay hindi niya na napigilan pa ang kanyang mga luha at masagana yung bumuhos sa kanyang mga pisngi. Tila ba walang kasing pait ang mga luhang iyon para kay Ellie. Yun na yata ang pinakamapait na luha na lumabas sa mga mata niya sa buong buhay niya. Awa naman ang naramdaman ng driver sa dalaga. Dahil doon ay may naisip siyang lugar na maaaring maalis ang kalungkutan at sakit na nararamdaman nito, kaya naman mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa lugar na yon.
Ilang sandali pa ay sa wakas, nakarating na rin sila sa lugar na yon na alam ng driver na makakatulong sa dalaga. Hindi man nawala ng tuluyan ang problema nito, alam niya namang kahit papano ay mababawasan ang bigat na pinapasa nito. Miss, dito na po tayo. Sana ay makatulong ang lugar na to para maibsan ang sakit at lungkot na nararamdaman mo. Ngumiti pa ang driver matapos magsalita. Hindi na rin sumagot pa si Ellie dahil halos hindi niya pa kayang magsalita dahil sa kanyang emosyon. Kumuha na lang siya ng pera sa bag at inabot ang bayad sa driver. Nang buwaba siya ng taxi, ay halos lutang na lutang ang kanyang pakiramdam. Nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Hindi siya pamilyar sa lugar na yon dahil hindi naman siya nagagawi doon kahit na nga malapit lamang to sa kanila. Isang lugar iyon sa Bulacan na may magagandang view at napakaganda ng paligid. Parang napakasaya ng mga tao at walang puwang ang kalungkutan. Kaya naman hindi niya alam kung bakit siya naroon. Samantalang hindi naman siya nababagay sa lugar na yon. Dahil ang lugar na yon ay para lamang sa mga taong masasaya at walang pinagdadaanan sa buhay. Ilang minuto niya ring pinagmasdan ang buong paligid nang magpasya siyang umalis sa lugar na yon. Ngunit nagulat na lamang siya nang may biglang pumigil sa kanyang mga braso. Napatingin siya sa kanyang braso na hawak ng kung sino. Nagulat pa siya sa kanyang nakita. Isang mascot yun na nakasuot ng costume ng saging at may hawak yung bulaklak. Isang bulaklak para sa isang napakagandang dalaga na kagaya mo. Napatitig si Ellie sa mascot. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ngunit sa halip na tanggapin ang bulaklak na binibigay nito, ay tinalikuran na lamang niya yon at nagpas siyang umalis. Ngunit sumunod pa rin ang mascot sa kanya at nabigla na lamang siya sa ginawa nito dahil bigla itong sumayaw ng Maybe This Time. Na trending ngayon. Nagkataon kasi na yun ang sumunod sa tugtog mula sa napakalaking speaker sa lugar na yun. Kuhang-kuha nito ang sayaw, kaya naman hindi na napigilan ni Ellie ang matawa habang tuloy-tuloy pa rin sa pagsayaw ang mascot. Hanggang sa matapos ang tugtog. Nakakapagtaka namang tila ba gumaan ang pakiramdam ng dalaga dahil sa ginawa nito. Sa wakas napatawan na rin kita, Miss Beautiful. Salamat. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko eh. Siguro naman, tatanggapin mo ng bulaklak na to. Nakangiti ang mascot habang inaabot ang bulaklak kay Ellie at umaasang tatanggapin ito ng dalaga. Nakahinga siya nang nakangiting tanggapin yon ni Ellie. Salamat. You're welcome, Miss Ellie. Nakangiting inabot ni Ellie ang kamay ng mascot at matapos niyang sabihin ng kanyang pangalan. Hi Ellie, napakagandang pangalan na bagay sa isang napakagandang kagaya mo. Ako naman si Clyde, mascot sa amusement park na to. Trabaho naming magpasaya at tanggalin ang kalungkutan ng mga taong pumupunta dito. Kaya nang makita kita kanina, naramdaman ko kaagad ang kalungkutan mo at alam kong kailangan mo ang serbisyo ko. Mabuti ka pa at parang wala kang problema. Parang ang gaan-gaan lang ng buhay mo. Dahil nga nakasuot ng costume si Clyde, ay hindi nakikita ni Ellie ang lungkot sa mga mata nito. Kung tutuusin kasi, ay mas mabigat pa at mas mahirap ang mga problemang pinagdadaanan ng binata kaysa kay Ellie. Kasalukuyan kasing nakikipaglaban ngayon ang kanyang ina mula sa sakit na cancer. Siya lang naman ang inaasahan ng kanyang ina dahil wala na ang kanyang ama at maliliit pa ang kanyang mga kapatid. Lahat na yata ng trabaho ay pinapasok niya. Sa araw ay taxi driver siya, sa gabi ay mascot, at kung kaya pa ng mga mata niya ang antok, ay nag-e-extra pa siya bilang grab driver. Ngunit ang lahat ng iyon ay kulang pa rin para sa perang kailangan niya para sa kimo at gamot ng kanyang ina. Bakit parang natahimik ka? Ha? Wala. May naalala lang ako. Tama ka.
Masayahing tao nga ako kasi at walang puwang ang kalungkutan at problema sa akin. Dahil alam ko at naniniwala ako sa lahat ng bagay na ang problema ay may kasagutan. Kaya kung ako sa'yo, ano man ang nagpapabigat dyan sa puso mo, ay kalimutan mo na. Malay mo, pagising mo bukas, wala na ang sakit dyan sa dibdib mo. Sana nga ganun kadali. Walang kasing sakit kasi ang ginawa sa akin ng fiancé ko at best friend ko eh. Muling bumalik ang sakit na nararamdaman ni Ellie nang muling maalala ang panluloko ni Gerald at Jana. Pwede kang magkwento kung gusto mo. Wag na muna siguro ngayon. Gusto ko munang kalimutan kahit ilang oras ang sakit na ginawa nila sa akin. Kung ganun, halika. Mabilis na hinawakan ni Clyde ang isang kamay ni Ellie at patakbong hinila ang dalaga pupunta sa mga rides na nasa kabilang banda ng amusement park na yun. Saan ba tayo pupunta? Basta, doon tayo sa kung saan makakalimutan mo ang lahat at tanging kasayahan lamang ang mararamdaman mo. Dinala ni Clyde si Ellie sa isang parte ng amusement park na yon kung saan naroon ang iba't ibang klaseng rides. Ayoko, takot ako dyan eh. Kitang-kita ni Clyde ang takot sa mga mata ni Ellie. Kaya naman hinawakan niya ito sa kamay at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Halika na. Wala nang nagawa pa si Ellie kundi ang sumunod kay Clyde. Takot man, ay nilikasan na lamang niya ang kanyang loob at sumakay sa unang rides. Pikit mata na nararamdaman, naroon ang kaba, takot at excitement. Ni minsan kasi ay hindi niya pa naranasang sumakay doon dahil hindi naman siya pinapayagan ng daddy at mami niya na pumunta sa mga ganoong lugar. Kaya kahit takot ay kakaibang saya ang kanyang nararamdaman. Noon niya lang naranasan ang lahat ng iyon. Ngayon niya lang naranasan ang makihalubilo sa mga ordinaryong tao, lalo na nang walang kasamang bodyguard. Kaya naman tila ba nakalimutan bigla ni Ellie ang lahat ng sakit na kani-kanina lamang ay nararamdaman niya. Dahil ngayon ay tuwang-tuwa at walang pagsidlang ang kanyang mga mata sa saya habang nakasakay sa iba't ibang mga rides. Sa iba't ibang mga rides. Nagsimula na siyang mag-enjoy habang nakataas ang dalawang kamay at sumisigaw kasabay ng mga ilang kabataang nakasakay doon. Lihim namang tinititigan ni Clyde si Ellie at hindi niya maunawaan kung bakit iba ang nararamdaman niya para sa dalaga. Marami na rin siyang natulungang sumaya sa lugar na yon, ngunit lahat ng iyon ay bahagi lamang ng kanyang trabaho. Ngayon ay parang espesyal na sa kanya ang dalaga. Kakaibang saya ang nararamdaman niya nang makita niya ang kasayahan sa mukha nito. Malayong malayo to noong una niya itong makita na para bang pinagsakluban ng langit at lupa. Thank you, Clyde. Ang saya ko sobra. Hindi ko makakalimutan ang araw na to at nangyari ang lahat ng to dahil sa'yo. Kaya maraming salamat. Masaya rin ako na nakatulong ako para gumaan ang pakiramdam mo. Pero nalulungkot din ako eh. Hindi makita ni Ellie ang lungkot sa mga mata ni Clyde dahil sa costume nito. Kung nakikita lamang siguro yun ni Ellie, ay makikita niyang nagkakaroon siya kaagad ng puwang sa puso ng binata. Naku, bakit ka naman nalulungkot? Kasi baka hindi na tayo magkita. Kasi di ka na malungkot eh, kaya wala na ring dahilan para pumunta ka sa amusement park na to. Ano ka ba? Siyempre babalik ako dito, no? Dito lang kasi ako nakaranas ng maging masaya eh. Kaya huwag kang mag-alala. Malay mo bukas nandito ulit ako. Talaga? Promise yan ah. Promise, babalik ako. Pero may isa sana akong hiling bago ako umalis. Ano yun? Kahit ano pa yan tutuparin ko. Hanggat kaya ko. Gusto ko sanang makita ang mukha mo eh. Para man lang pag nagkita tayo sa ibang lugar, ay makilala kita. Natigilan si Clyde sa sinabi ni Ellie. Pasensya ka na, Ellie ah. Mahigpit kasing pinagbabawal dito ang magpakita ng mukha eh. Baka mapagalitan ako at baka matanggal pa ako sa trabaho. Ganun ba? Sige, wag na lang. Baka mawalan ka pa ng trabaho dahil sa akin eh. Basta promise mo na lang na kapag nakita mo ako sa ibang lugar, ay
Doon ka na lang magpakilala sa akin, ha? Sige, pangako. Gustuhin man ni Clyde na magpakilala sa dalaga ay hindi talaga pwede dahil labag yun sa rules ng pinagtatrabahuhan niya. Yun kasi ay para rin sa mga mascot. Nabubuli kasi ang iba kapag nakikilala ng mga tao, kaya yun ay para na rin sa kanilang proteksyon. So, kailangan ko na rin magpaalam, ha, dahil baka hinahanap na ako sa amin. Nice to meet you again, Clyde, and thank you so much. Kakaiba ang sayang nararamdaman ni Clyde kapag nakikita niya ang napakagandang ngiti ni Ellie. Kahawig kasi to ni Andrea Brillantes. Ang ganda, sobra. Mag-iingat ka. Balik ka bukas, ha. Nakangiting umalis si Ellie sa lugar na yon at hindi pa rin mawala ang kanyang ngiti hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Ngunit mabilis na nawala ang ngiting iyon at napalitan ng pagtataka nang maabutan niya ang kanyang mga magulang at ang business partner nito na seryosong nag-uusap. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla siyang kinabahan, lalo na nang sabay-sabay siyang tignan ng mga to. Mabuti at nandito ka na, anak. Kanina ka pa namin hinihintay. Saan ka ba nanggaling? Bakit, Daddy? Nakakunot ang noo ni Ellie dahil naguguluhan na siya sa nangyari. Bakit kailangan siyang hintayin ng mga to? Bueno, gusto ko lang malaman mo na nagkasundo kami ni kumpadre na ipakasal ka sa kanyang anak na si Gino. Total, pareho na kayong nasa edad at pareho na ring tapos ng pag-aaral. Pero alam kong may nobyo ka. But you know naman na hindi ko gusto ang nobyo mo, kaya sa ayaw at sa gusto mo ay makikipaghiwalay ka sa kanya at magpapakasal kay Gino sa lalong madaling panahon. Halos manlambot ang buong katawan ni Ellie dahil sa mga sinabi ng kanyang ama. Kailanman ay hindi niya iniisip na magpapakasal siya sa taong hindi niya naman mahal, lalo na sa taong puno ng yabang sa katawan. Kilala niya kasi si Gino na mayabang at masama ang ugali, kaya kahit kailan ay hindi niya iisipin na magpakasal sa lalaking yon. No, ayoko, Dad. Galit ang makikita sa mukha ni Don Emilio sa sinabi ni Ellie. Sa mansyon kasi ay batas ang salita nito at kaya ayaw niyang hindi sinusunod ang kanyang mga sinasabi. At bakit ayaw mo? Bakit? Si Gerald ba ang gusto mong maging asawa na wala namang nararating sa buhay? Kahit naman mayaman ang pamilya nun, ay wala ka pa rin mapapala sa kanya. Ni hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral yun dahil sa pambubulakbol. Yun ba ang lalaking gusto mo? No, Dad. Wala na kami ni Gerald at alam kong ikakasayo mo yun. Pero kahit wala na kami, ay hindi pa rin ako papayag na magpakasal kay Gino. Ayoko sa kanya. At kung pipilitin niyo ako, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasal sa lalaking yun. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ellie mula sa kanyang ama. Dahil doon ay dumugo ang kanyang labi. Mabilis naman siyang nilapitan ng kanyang mommy. Yun ba ang natututunan mo sa lalaking yun? Ang suwayin ako! Kahit hindi ko naman naging boyfriend si Gerald, ay hindi pa rin ako susunod sa kagustuhan niyo. Dahil wala kayong karapatang pangunahan ako sa buhay ko. Wala kayong karapatang kontrolin ang buhay ko. Pati puso ko ay gusto niyong kontrolin. At hindi ako makakapayag. Sumasabay ang mga luha ni Ellie habang siya ay nagsasalita. Takot siya sa daddy niya sa totoo lang, pero hindi naman siya makakapayag na manipulahin nito ang buhay niya, lalo na ang puso niya. Lalo namang nagalit ang Don dahil sa mga sinabi ni Ellie, kaya naman lumapit siya dito at akma itong sasampalin muli, ngunit namagitan si Doña Esmeralda. Tama na, Emilio! Hindi ako makakapayag na saktan mo ang anak ko. Hayaan mo siya kung anong gusto niya sa buhay. Anak lamang natin siya. At hindi pag-aari ang buhay niya. Kaya tumitigas ang ulo ng anak mong yan dahil sa kakakonsente mo sa kanya. Basta, ako ang masusunod sa bahay na to. Hanggat nasa pamamahay ko kayo, ay dapat lang sundin niyo lahat ng kagustuhan ko. Kahit sa ayaw at sa gusto ng babaeng yan,
ay magpapakasal siya kay Gino sa lalong madaling panahon. Buo na ang desisyon ng Don, kaya wala nang nagawa pa si Ellie, kaya tumakbo na lamang siya papasok ng kanyang kwarto. Nakatulog si Ellie nang may luha sa kanyang mga mata dahil sa sama ng loob sa kanyang ama. Hindi niya lubos maisip na mas masakit pala ang mangyayari sa kanya sa mismong bahay niya kaysa sa ginawa sa kanya nila Jana at Gerald. Samantala, hindi naman nawala sa isip ni Clyde si Ellie, kaya kahit sa panaginip ay ang dalaga pa rin ang kanyang naiisip. Nagising si Clyde na nakangiti dahil sa ganda ng kanyang panaginip, kaya naman ganadong-ganado siyang bumangon. Maaga siyang aalis ngayon para dalawin ang kanyang ina sa ospital. Tanging nakababatang kapatid niya na si Marie kasi ang nagbabantay dito sa ospital. Kumakanta-kanta pa siya habang nagdadrive at tumigil siya sandali nang makarating siya sa palengke para bumili ng pagkain at prutas para sa kanyang ina. At pagkatapos, muli siyang nagdrive papuntang ospital. Naabutan niyang kagigising lamang ng kanyang ina habang si Marie ay tulog na tulog pa rin sa bangko na nasa gilid lamang ng kama ng ina na si Aling Perla. Nay, kamusta po kayo? Maayos naman po ba ang pakiramdam mo? Nakatulog ka po ba ng mahimbing? Maayos naman kahit papano, anak. Awang-awa si Clyde sa kalagayan ng kanyang ina. Kung pwede nga lang, nasa kanya na lahat ng sakit na nararamdaman nito ay ginawa niya na. Ayaw niyang nakikitang nahihirapan to. Kaya masakit para sa kanya ang makita to sa ganoong kalagayan. Kahit na nga sabihin nitong maayos lang siya, ay alam niyang hindi totoo yon. Binaba na lamang niya ang kanyang mga dala sa lamesa na nasa gilid ng kama ni Aling Perla. Bumili po ako ng almusal, inay. Arroz caldo to. Ito yung paborito mo. Tamang-tama dahil mainit-init pa. Bangon na po kayo dyan, inay. Nako, salamat anak ha. Paborito ko nga yan. Siguradong masarap yan. Alam ni Clyde, napilit lamang pinapasigla nito ang boses kahit na nahihirapan to. Tinutulungan niya itong makaupo at pagkatapos ay dahan-dahan niya itong sinubuan. Nang mga lahati ay umayaw na rin to. Busog po ba kayo, nay? Oo anak busog pa ako. Salamat at kumain ka na rin ha. Huwag niyo na po akong alalahanin, nay. Ako na pong bahala sa sarili ko. Maraming salamat anak dahil napakabuti mo sa akin. Pero alam kong nahihirapan ka na rin dahil masyado na akong pabigat sa'yo. Magsabi ka kung nahihirapan ka na ha. Dahil pwede mo na akong bitawan. Ano ka ba naman, nay? Huwag ka pong magsasalita ng ganyan. Mahal na mahal ko po kayo. At kahit kailan, hindi ako susuko. Hindi kita bibitawan. Gagaling po kayo, nay. Gagaling po kayo. Pero anak, matanda na ako. Ang mga kapatid mo ang dapat mong isipin. Kung patuloy akong magpapagamot dito, ay hindi sila makakapag-aral. Paano na lamang ang kanilang kinabukasan? Ikaw, paano na ang kinabukasan mo? Kung hindi na ako magpapagamot, magagamit nyo na ang perang kinikita mo sa pag-aaral nyo. Hayaan mo na lang ako, anak. Hindi. Hindi ako papayag, nay. Mas mahalaga ka sa amin kaysa sa pag-aaral. Kaya magpapagamot ka. Marami na akong ipon, kaya tuloy-tuloy na ang kimo mo. Gagaling ka na, nay. Huwag ka lang susuko. Nagyakap na lamang ang mag-ina habang parehas silang umiiyak. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na si Clyde sa ina at nagsimula ng magmaneho ng kanyang taxi. Mabuti na lamang ay may pasok ngayon, kaya medyo marami na rin ang pasahero maghapon. Nang sumapit ang gabi, ay nagpasya na siyang umuwi dahil magtatrabaho pa siya sa amusement park nang madaanan niya ang isang pamilyar na babae. Tumatakbo to na parang may tinatakasan. Ellie? Nakita niyang pumapara si Ellie, kaya kaagad niyang tinigil ang taxi. Nagmamadali namang sumakay si Ellie habang hinihingal to. Kuya, sa amusement park po. Bakit ka hinihingal? Saka bakit parang takot na takot ka?
Wala ka na po dun, kuya. Basta dalhin mo ko sa amusement park. Naalala ni Clyde na hindi nga pala siya kilala ni Ellie. Magpapakilala sana siya nang biglang may kumatok sa bintana ng kotse. Senyorita! Buwaba po kayo dyan! Mapapagalitan po ako ng daddy niyo eh! Parang awa niyo na po, senyorita! Buwaba ka na po! At umuwi na po tayo sa mansyon! Ayokong umuwi. Sabihin mo yan kay daddy, kuya. Kuya, tara na. Kaagad namang pinatakbo ni Clyde ang taxi dahil sa sinabi ni Ellie. Nakalayo naman kaagad sila sa lalaking humahabol kay Ellie. Gusto niyang magtanong pero alam niyang hindi naman siya sasagutin ni Ellie dahil hindi naman siya nito kilala. At wala na rin naman siyang balak na magpakilala dito ngayon dahil sa nalaman niya. Mayaman pala to at hindi siya nababagay para rito, kaya mabuti pang putulin niya na kaagad ang anumang nararamdaman niya para rito dahil alam niyang masasaktan lamang siya. Kaya naman katahimikan na lamang ang namagitan sa kanila hanggang sa makarating sila sa amusement park. Kaagad bumaba si Ellie at pumasok doon. Kaagad niyang nilibot ang kanyang paningin upang hanapin si Clyde. Ilang minuto din siyang naghahanap pero hindi niya pa rin makita ang mascot. Kaya umupo na lamang siya sa isang upuan doon habang tumitingin-tingin pa rin sa paligid. Nang maalala ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang daddy, nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Mula sa hindi kalayuan ay lihim namang pinagmamasdan ni Clyde sa Ellie. Pilit niyang nilalabanan ng sarili, nalapitan to dahil natatakot siya na baka mas lumalim pa ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit nang makita niya itong umiiyak, ay nangibabaw ang awa niya para sa dalaga. Naramdaman niya kasing parang mas mabigat ang pinapasa nitong problema sa ngayon kaysa noong nakaraan. Kaya naman hindi niya na nga napigilan ng sarili at nilapitan niya ang dalaga. Bulaklak, para sa napakagandang dalagang kagaya mo. Napangiti si Ellie kahit na nga may luha pa rin sa kanyang mga mata. Nang makita ang mascot na si Clyde at kaagad na tinanggap ang bulaklak na binigay nito. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit hindi kita makita? Ha? May ginagawa pa kasi ako dun sa kabila eh. May malungkot din dun na tinulungan kong makalimot kahit sandali. Hindi maunawaan ni Ellie ang sarili kung bakit parang nasaktan siya. Feeling niya ay nagselos siya sa kung sino man ang tao na tinutukoy ni Clyde. Oh, bakit ka nalungkot? May pinasaya ka na palang iba? Siyempre, yun ang trabaho ko, di ba? Nandito ako para magpasaya ng mga tao. Nandito ako para tulungang gumaan ang pakiramdam ng mga taong may pinagdadaanan na kagaya mo. Teka, bakit ka nga ba malungkot? Akala ko ba okay ka na? Akala ko nga rin eh. Pero mas mabigat ang problema ko ngayon. Yung problema ko pala kahapon ay wala lang yun kumpara sa problema ko ngayon. Ha? Bakit naman? Ano bang problema mo? Si daddy kasi gusto kong ipakasal sa anak ng kasosyo niya sa negosyo. Talo ko pa ang pinagbibiling aso eh. Hindi maiwasang umiyak ni Ellie habang nagsasalita. Nabigla naman si Clyde sa sinabi ng dalaga. Mayaman ka pala. Sana nga hindi na lang eh. Siguro kung naging anak mahirap ako, baka mas masaya pa ang buhay ko. Bakit naman? Ayaw mo ba nun? Lahat ng gusto mo nakukuha mo. May magaganda kang damit, may kotse, malaking bahay at may katulong. Ang sarap-sarap kaya ng buhay ng mayayaman. Yun nga ang isa sa mga pangarap ko eh, lalong-lalo na nung bata pa ako. Kaya nga lang hanggang sa panaginip ko lang natutupad ang lahat ng yun eh. Akala mo ba lahat ng mayayaman ay masarap ang buhay? Oo. Nasa inyo na ang lahat. Ano pa bang hahanapin nyo? Nagkakamali ka kung ganon. Alam mo bang kabaliktaran ng pangarap mo ang pangarap ko? Nung bata pa ako, pinangarap ko na sana naging anak mahirap na lang ako. Bakit naman? Dahil lahat nagagawa nyo. Pwede kayong maglaro sa kalye ng walang takot. Pwede kayong makipagkaibigan kahit kanino. Pwede kang lumabas ng bahay ng walang bodyguard. Samantalang ako, talo ko pa ang isang bilanggo.
Inggit na inggit ako sa mga batang naglalaro sa kalye. Inggit na inggit ako sa mga kabataang namamasyal kasama ang mga kaibigan nila. Sa isang salita, kayo ay malaya. Hindi katulad ko na habang buhay na nakakulong. Walang kasayahan sa buhay. Naroon ang takot na baka bigla na lang may humila sa akin para kidnapin ako. Oo, mayaman kami. Marami kaming pera at lahat ng material na bagay. Kayang-kaya naming bilhin. Pero, hindi ang kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan na kahit kailan ay hindi ko pa nararanasan. Naawa si Clyde sa dalaga. Tama naman kasi ang mga sinabi nito. Kahit kasi mahirap lamang sila, ay naging masaya naman ang kabataan niya. Nagawa niya lahat. Ano man ang gustuhin niya nang walang kinatatakutan. Nagkamali pala ako. Dapat pala nakontento na lang ako sa kung anong meron ako noon. Ang buhay na pinapangarap ko ay inaayawan ng iba. Dapat pala magpasalamat na lamang sa Diyos kung ano ang buhay na binigay sa atin. Hindi naman ako nagrereklamo sa buhay na binigay sa akin. Yun nga lang, hindi ako naging masaya. Kalimutan na nga lang natin yan sa ngayon. Sa ngayon, tutulungan na lang muna kitang makalimutan ng mga problema mo. Halika! Nakangiting tumayo si Clyde at hinawakan ang braso ni Ellie at patakbo silang pumunta sa mga rides upang muling sumakay. Sandaling nakalimutan ni Ellie ang kanyang problema at napuno ng halakak at sigaw ang bawat sandali na magkasama silang dalawa. Napagod ako dun Nauhaw din ako. Halika, bili tayo ng maiinom. Hinihingal pa si Ellie habang nagsasalita. Mabilis pa kasi ang tibok ng puso niya dahil sa pagsakay sa Ferris wheel. Pumunta sila sa isang parte ng amusement park kung saan naroon ang food court at may tindang iba't ibang klase ng pagkain at inumin. Hindi pa naranasan ni Ellie na uminom ng juice na tinitinda sa kung saan. Kaya nagdadalawang isip siya kung iinumin ba o hindi ang juice na binibigay ni Clyde. Huwag kang mag-alala, malinis to. Sinisiguro ng management ng amusement park na to na malinis lahat ng pagkain at inumin dito. Ngumiti na lamang si Ellie at dahan-dahan na ininom ang juice na binili ni Clyde. Pagkatapos ay bumili pa si Clyde ng mga fishball, kikiam at kung ano-ano pang ihaw-ihaw na naroon. Pagkatapos ay naghanap sila ng magandang pwesto. Ngayon ka lang nakatikim ng ganyan, no? Oo nga sana lang huwag sumakit ang tiyan ko. Natatawa na lamang si Ellie habang sinusubukang kainin ang mga pagkaing binili ni Clyde. Sa unang kagat ay tila nanibago siya, ngunit habang inunguya niya yon ay tila nagugustuhan naman niya ang lasa, kaya naman masaya na nilang pinagsaluhan ang mga yon. Ellie, naalala mo ba ang taxi driver na nasakyan mo noong una kang pumunta dito? Pansamantalang natigil si Ellie sa pagnguya dahil sa tanong ng binata. Nagtaka siya kung paanong nalaman nito na nakasakay siya sa taxi noon. Bakit? Saka paano mo nalaman na nakasakay ako sa taxi noong pumunta ako rito? Ngunit hindi sumagot si Clyde. Sa halip, tinanggal nito ang nakatakip sa kanyang ulo. Nagulat na lamang si Ellie nang makita ang mukha ni Clyde. Ikaw? Ikaw ang driver ng taxi na sinakyan ko noon? Ngumiti at tumango naman si Clyde bilang tugon kay Ellie. Noon pa lang, ay naramdaman ko na ang kailangan mo. Na kailangan mo ko. Noon pa lang, ay naramdaman ko na may connection tayo sa isa't isa. Noon pa lang, ay iba nang nararamdaman ko para sa'yo. Pero ano? Pero hindi pala pwede. Bakit hindi pwede? Dahil mayaman ka, samantalang mahirap lamang ako at walang maipagmamalaki sa buhay. Langit ka at lupa lamang ako. Kaya naalala mo kanina. Pagtataguan sana kita dahil gusto ko nang putulin agad ang anumang nararamdaman ko para sa'yo. Pero nang makita ko na malungkot ka, hindi ko rin kinaya Alam ko na kailangan mo ko. Natouch naman si Ellie sa mga sinabi ni Clyde para bang kakaibang saya ang naramdaman niya. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niya na may espesyal
Naparte si Clyde sa puso niya. Nararamdaman niya yon tuwing magkasama sila, kahit na nga iilang ulit pa lang silang nagkikita. Ngumiti si Ellie at hinawakan ng dalawang pisngi ni Clyde. Ang pagiging mahirap at mayaman ay hindi hadlang sa kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin. Wala akong pakialam kahit ikaw pa ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Kahit nga noong hindi ko pa nakikita ang itsura mo ay nahulog na ang loob ko sa iyo eh. Ngayon pa na nakita na kita at kita ko sa mga mata mo ang pagiging isang mabuting tao. Tila nagliwanag naman ang mga mata ni Clyde sa tinuran ni Ellie. Parang mas lalo niyang napatunayan na mahal niya na ang dalaga. Mahal na kita, Ellie. Mahal na mahal. Lalo na ngayon na napatunayan ko na napakabuti ng kalooban mo, kahit na sobrang yaman mo pa. Nakangiti si Clyde at hawak pa niya ngayon ang mga kamay ni Ellie at titig na titig siya sa mga mata ng dalaga. Ngunit bigla na lamang lumuha si Ellie nang maalala ang kanyang problema. Kaya naman nag-alala si Clyde. Bakit? May problema ba? Hindi ka mahirap mahalin, Clyde. At sa tingin ko nga mahal na kita eh. Pero pinagkasundo ako ng daddy sa anak ng business partner niya. Anong gagawin natin? Sumama ka sa akin. Ilalayo kita sa daddy mo. Talaga? Gagawin mo yon? Lahat ay gagawin ko para sa'yo, Ellie. Alam kong hindi madaling pagtaguan ng daddy mo, pero gagawin ko ang lahat maging buhay ko man ang kapalit. Handa kitang ipaglaban, Ellie. Nagyakapan sila ng mahigpit habang naluluha. Ang saya-saya ng nararamdaman niya. Ramdam niya ang pagmamahal ng binata para sa kanya. At pakiramdam niya, ligtas siya sa piling nito. Salamat. Maraming salamat, Clyde. At handa akong sumama sa'yo kahit saan. Noon din ay nagmamadaling umalis ang dalawa gamit ang taxi na minamaneho ni Clyde. Saan tayo pupunta ngayon? Sa ospital. Magpapaalam muna ako sa nanay ko bago tayo umalis. Nasa ospital ang nanay mo? Oo, matagal na siyang nakakonfine doon. Bakit? Anong sakit niya? Cancer. Kita ni Ellie ang lungkot sa mga mata ni Clyde, kaya naman nakaramdam siya ng sobrang awa para rito. Mas mabigat pala ang pinagdadaanan mo kaysa sa akin. Kamusta naman siya? May chance pa ba? Nakikimo na siya ngayon. Kapag nagtuloy-tuloy yun, ay may pag-asa siyang gumaling kasi maagapan naman daw eh. Kaso dahil sa sobrang hirap kumita ng pera, minsan hindi siya makapagkimo. Hindi na lamang nakapagsalita si Ellie at hinaplos na lamang ang balikat ni Clyde. Nauunawaan niya ang nararamdaman nito. Maya-maya nga ay nasa ospital na sila. Isang matanda at payat na babae ang nakita ni Ellie na nakahiga sa kama. Kita niya ang hirap ng kalagayan nito na para bang hinahaplos sa awa ang kanyang puso. Anak, bakit napasugod ka? Mano po, Nay? Napatingin si Aling Perla kay Ellie at naunawaan naman kaagad yun ni Clyde. Siya po pala, Nay, si Ellie. Kaibigan ko. Magandang gabi po. Nagmano naman si Ellie bilang paggalang sa ina ni Clyde. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Napakaganda mong bata. Mukhang bagay kayo ng anak ko. Nay naman. O bakit? Gwapo ka naman, anak ha. Kayo talaga, Nay. Wala naman pong masama kung talagang bagay kami. Malay nga natin, di ba, Clyde? Sinakyan na lang ni Ellie ang pagbibiro ng ina ni Clyde. Sinakyan mo naman. Pero sa bagay, pwede nga rin namang mangyari. Tila namula naman ang pisngi ni Ellie sa mga sinabi ni Clyde, lalo na at nakatitig to sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Sa mga tinginan nyo, kitang-kita ko na mahal nyo ang isa't isa. Sana naman bago man lang ako mawala, ay makita ko na kayong masayang nagsasama. Nay naman, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling ho kayo. Gagaling po kayo. Kailangan nyo magpagaling at promise, kapag gumaling kayo, tutuparin ko yung hiling nyo. Mabuting tao naman ang anak nyo eh, na sigurado kong nagmana sa inyo. Sa sinabi ni Ellie ay lalo lamang na in love sa kanya si Clyde.
Kaya naman titig na titig to sa dalaga habang nakikipag-usap sa kanyang ina na akala mo ay matagal nang magkakilala. Clyde, lalabas lang ako sandali ah. Babalik agad ako. May kailangan lang akong gawin. Anong gagawin mo? Basta magtiwala ka lang. Babalik ako at magiging maayos ang lahat. Hindi na sumagot si Clyde at nakangiti namang lumabas si Ellie. Ilang sandali nga ang lumipas ay nakabalik na rin ang dalaga. Mabuti at nakabalik ka na. Pwede bang pakibantayan muna si nanay? Kakausapin ko lang ang doktor niya at ayusin ang lahat habang wala ako. Sige, walang problema. Nagmamadaling umalis si Clyde at pumunta sa opisina ng doktor ni Aling Perla. Kinausap niya ito at napag-usapan nga nila ang tungkol sa gamutan ng kanyang ina. Wala ka na dapat ipag-alala sa gamutan ng nanay mo, Clyde, dahil mula ngayon ay libre na lahat. Lahat-lahat, wala ka nang poproblemahin pa. Ang gagawin mo na lang ay mag-relax at wag lang magpaka-stress. Nagtaka naman si Clyde sa mga sinabi ng doktor. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Ang ospital na to ay pagmamay-ari ng mga Mondragon. Kani-kanina lamang ay galing dito ang anak ni Don Emilio Mondragon na si Alicia Mondragon. Inayos niya ang lahat-lahat para sa nanay mo. Sinabi rin niya na huwag kayong pabayaan at huwag pagbayarin sa lahat ng gagastusin sa pagpapagamot ng nanay mo. Sa pagkabigla, ay hindi maunawaan ni Clyde ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Walang pagsidlan ang saya niya dahil sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala na ganoon pala talaga kayaman si Ellie. Salamat po, Dok. Pagkasabi nun ay nagmamadaling lumabas ng opisina si Clyde at halos liparin niya ang pabalik sa kwarto ng kanyang ina kung saan naroon naghihintay si Ellie. Pagpasok sa kwarto ay kaagad niyang niyakap ng napakahigpit si Ellie at hindi na nga napigilan ang kanyang luha ng kagalakan. Salamat. Maraming salamat. Napangiti na lamang si Ellie at masaya siya sa kung ano man ang kanyang ginawa para sa ina ni Clyde. Alam niya kasi kung gaano nito kamahal ang ina at masaya siya na nakatulong siya. Welcome. Nagtataka naman si Aling Perla at naguguluhan sa mga nangyayari. Bakit anak? Binalingan naman ni Clyde si Aling Perla at niyakap ang ina. Gagaling na po kayo, Nay. Gagaling na kayo. Hindi maunawaan ni Aling Perla ang ibig sabihin ng anak. Pero alam niya na yon ang makakabuti para sa kanya. Kaya hindi na lamang siya nagtanong at naging masaya na rin kung ano man ang ibig sabihin ng anak. Nay, ngayon alam ko nang magiging maayos ang kalagayan mo. Hindi na ako mag-aalala pa sa inyo. Kaya nga po pala ako pumunta dito para po magpaalam. Bakit anak? Saan ka pupunta? May mahalagang bagay lang po akong gagawin, Nay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Narito naman po ang kapatid ko para bantayan kayo eh. Mag-iiwan po ako ng pera para may panggastos kayo. May tiwala naman ako sa'yo anak. Mag-iingat ka na lamang palagi kung saan ka man pupunta ha. Palagi kang tatawag sana. Opo, Nay. Lahat po ng gagastos ninyo sa ospital ay huwag niyo na pong alalahanin. Basta ang doktor na ang bahala sa inyo. Ang gagawin niyo lang ay ang lumaban, magpalakas at magpagaling. Nasa maayos na po ang lahat. Hindi naman malaman ni Aling Perla ang nararamdaman. Napakasaya niya dahil nagkaroon siya ng anak na kagaya ni Clyde. Oo anak, magpapalakas ako at lalaban para sa inyo. Mag-iingat ka palagi at magdasal. Opo, Nay. Aris din po kami. Niyakap at hinalikan muna ni Clyde si Aling Perla at nagmano din muna si Ellie bago sila tuluyang umalis sa ospital. Sa haba ng kanilang binabiyahe ay nakatulog na lamang si Ellie. Hindi naman sigurado si Clyde kung saan nga ba sila pupunta. Pero nakapasok na siya sa ganoong sitwasyon. Kaya hindi na siya makakaatras pa. May isang salita din siya. Kaya pangangatawan niya kung ano man ang pinangako niya sa dalaga ngayon ay isa ng mahalagang tao sa buhay niya. Naalala ni Clyde ang isang kamag-anak niya
na nakatira sa isang isla sa probinsya ng Quezon, kaya nagpasya siya na doon na lamang pumunta. Umaga na nang magising si Ellie. Nakatigil na rin ang taksing sinasakyan niya, ngunit nag-aalala siya nang hindi niya makita si Clyde sa tabi niya. Kaya naman dali-dali siyang bumaba ng taxi at hinanap si Clyde sa paligid. Hindi niya rin alam kung nasaan siya. Bumili lang ako ng mga kain dyan sa malapit na tindahan. Alam kong gutom ka na. Nakangiti si Clyde habang papalapit kay Ellie at may hawak na pagkain. Halos maiyak na kasi si Ellie dahil nagsisimula na siyang matakot. Akala ko iniwan mo na ako. Ano ka ba? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi kita iiwanan kahit na anong mangyari. Pangako, tara na, mag-almusal na muna tayo. Inakbayan na nito si Ellie pabalik sa taxi upang kumain ng binili niyang pagkain. Nasaan na nga pala tayo, Clyde? Wala na ba tayo sa Maynila? Malayo na tayo sa Maynila. Nandito na tayo sa probinsya ng Quezon. Quezon? Anong gagawin natin dito? Pupunta tayo doon sa isang isla. Naroon ng isang kapatid ni nanay. Doon na lamang muna tayo makituloy. Saka na natin isipin kung ano ba ang dapat nating gawin. Dahil alam ko na hindi natin matatakasan ng daddy mo habang buhay. Salamat, Clyde. Kapag kasama kita, hindi ako nakakaramdam ng takot eh. Alam ko naman kasi na hindi mo ako pababayaan. Samantala, galit na galit naman si Don Emilio sa biglaang pagkawala ni Ellie. Hanapin niyo si Ellie sa lahat ng sulok ng Pilipinas. At huwag na huwag kayong babalik na hindi dala ang suwail na yon. May pakiramdam ako na nandito lamang siya sa Pilipinas at meron siyang kasama. Unahin yung puntahan ng nobyo niya na si Gerald. Ngunit Emilio, si Gerald at Ellie ay hiwalay na. Hindi ka ba nag-aalala? Baka kung ano na nangyari sa anak natin. Inuuna mo pa kasi ang galit dyan sa puso mo eh. Hindi mo ba naisip na baka nakidnap ang ating anak at nasa panganib ang buhay niya? Naiiyak na si Doña Esmeralda habang nagsasalita dahil sa sobrang pag-aalala para sa kanyang anak na si Ellie. Ayaw niya mang isipin pero baka nasa kapahamakan ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Tumigil ka, Esmeralda. Kaya nagiging suwail ang anak mo dahil sa pagiging konsentidor mo. Hindi ka nag-iisip. Kung nakidnap ang suwail mong anak, edi sana may tumawag ng kidnapper kagabi pa para humingi ng ransom. Pero wala, di ba? At iisa lang ang ibig sabihin nun. Lumayas ang anak mo at baka nga sumama na siya sa ibang lalaki. Anong klaseng ama ka? Ha? Mas iniisip mo pa ang pera kaysa sa buhay ng anak mo. Kung nakapagtanan naman si Ellie, ay mas gugustuhin ko pa nga kaysa may kasal siya sa Gino na yon na napakasama ng ugali. Isang sampal ang natamo niya ni Doña Esmeralda mula sa galit na si Don Emilio dahil sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay dinuro siya nito. Itong tatandaan mo, Esmeralda. Ako ang batas sa bahay na to. Sa oras na mahanap ko ang suwail na yun, malilintikan talaga siya sa akin. Pagkasabi nun, ay galit na tinalikuran ni Don Emilio ang asawa at sumama to upang hanapin si Ellie. Hindi ito papayag na mapunta sa kung sinong lalaki ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ay naging masaya naman ang naging buhay nila Ellie at Clyde. Halos nakalimutan na nila ang kanilang problema at pinili na lamang na mamuhay ng tahimik at masaya kahit na mahirap ang pamumuhay sa isla. Ellie, pasensya ka na sa ulam na niluto ko ha. Galunggong lang kasi ang nahuli namin ngayon eh. At kukunti pa. Hayaan mo kapag marami kaming nahuli, ay bibili tayo ng masarap na ulam. Pag nakahuli ulit kami ni Tio. Clyde, hindi naman ako naghahanap ng masarap o ano pa man eh. Sapat na sa akin ang kumakain tayo. Mas gusto ko pa nga to eh, kaysa noong nasa mansyon ako. Masarap nga at marami ang ulam pero nag-iisa naman ako palagi kapag kumakain. At least dito, kasabay kita at may Tia at Tio. Sa sinabi ni Ellie ay lalo lamang siyang minahal ni Clyde at ngumiti na lamang to at pinagpatuloy ang pagkain. Isang gabi ay naisipan ni Ellie na maglakad-lakad sa tabing dagat. Habang naglalakad
ay naalala niya ang kanyang mga magulang. Namimiss niya na ang kanyang mommy, kaya hindi niya napigilang maluha. Bakit ka malungkot? Ay, butike! Ano ka ba naman, Clyde? Nakakagulat ka naman eh. Kasi naman nakita kitang parang may malalim na iniisip eh. Naalala mo ang mga magulang mo, no? Umupo si Ellie sa buhangin at huminga muna ng malalim at tumingin sa tahimik na dagat. Namiss ko kasi si mommy. Iniisip ko, siguro nag-aalala na siya sa akin. Habang si daddy naman baka galit na galit at nagsisimula namang maghanap sa akin. Anong gagawin natin kung sakaling mahanap nila tayo? Clyde. At pilitin akong bawiin sa'yo. Hindi ako papayag na makuha ka nila sa akin, Ellie. Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo. Pangako. Lumuha si Ellie dahil sa takot na nararamdaman. Hinawakan naman ni Clyde ang kanyang pisngi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hanggang sa ang titig nito ay napunta sa labi ng dalaga. Unti-unti ay naglapit ang kanilang mga muka. Hanggang sa marahang naglapat ang kanilang mga labi. Unti-unti nilang nilasap ang tamis ng bawat isa. Hanggang sa ang halik na yon ay naging mapusok at naging mapaghanap. Dahil sa dala ng mga damdamin ay lalong lumalim ang halik na yon. At nang mag-umpisa na ring maglakbay ang mga kamay ni Clyde sa katawan ng dalaga. Hanggang sa maganap ang hindi dapat maganap sa kanilang dalawa. Pinag-isa nila ang kanilang mga katawan at ang tanging saksi ay ang tahimik na karagatan. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti ring nagbabago ang mga nararamdaman ni Ellie. Isang araw ay nagising na lamang siya na naduduwal. Mabilis siyang bumangon at tumakbo sa banyo. Ang sama ng kanyang pakiramdam at tila ba bumabaliktad ang kanyang sikmura nang maamoy niya ang amoy ng ginigisang bawang na nilalahok sa sinangag na niluluto ni Clyde. Sinundan naman ni Clyde si Ellie sa banyo dahil sa pag-aalala. Ellie, ayos ka lang? Ewan ko nga ba, naamoy ko lang naman ang ginigisang mong bawang eh. Bumaliktad ang sikmura ko. Narinig naman ng tiyahin ni Clyde na si Aling Lucia ang usapan ng dalawa nang pumunta to sa kusina. Ano ka mo? Sumama ang pakiramdam mo nang maamoy mo ang ginisang bawang. Opo, tiya. Ang sakit po ng ilong ko kaya nasuka ko. Buntis ka, anak. Po? Po? Buntis ako? Hindi maunawaan ni Ellie ang nararamdaman niya sa sinabi ni Aling Lucia. Buntis ka, Ellie? Ibig sabihin, tiya, magiging tatay na ako? Yes! Magiging tatay na ako! Yes! Tumalon-talon pa si Clyde dahil sa sobrang saya nang malamang buntis si Ellie. Kinarga pa nito si Ellie at nagpaikot-ikot pa ito habang karga-karga si Ellie habang tawa ng tawa. Clyde, ano ba? Ibaba mo ko! Nagtaka naman si Clyde kung bakit tila nagalit si Ellie sa ginawa niya. Kaya naman binaba niya agad ang dalaga. Nagmamadali itong lumabas at pumunta sa tabing dagat. Hindi maunawaan ni Ellie ang sarili dahil sa nalaman niya. Dapat ay masaya siya pero bakit parang nakaramdam siya ng takot. Ellie, may problema ba? Ewan ko ba, Clyde? Nang sabihin ni Tia na buntis ako, parang bigla akong nag-alala. Ano? Bakit naman? Ayaw mo ba na magkaanak tayo? Hindi naman sa ganun. Masaya naman ako, syempre. Mahal kita eh. Mahal ko din naman ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko lang din maintindihan ang sarili ko eh. Pabayaan mo na lang siguro muna ako ngayon. Naintindihan ko, Ellie. Sige, tatawagin na lang kita kapag kakain ka na. Tumango na lamang si Ellie bilang tugon. Halos ayaw namang iwanan ni Clyde si Ellie. Pero nauunawaan niya ang nararamdaman nito. Kaya bumalik na lamang siya sa bahay upang ipagpatuloy ang kanyang niluluto. Habang lumilipas ang araw, ay napapansin ni Clyde na tila nag-iiba si Ellie. Palagi na itong galit at palagi na lang gustong makulong sa kanilang kwarto. Nagiging maarte na ito sa pagkain at halos ayaw kainin ang mga niluluto niya. Galunggong na naman?
Wala ka na bang ibang alam na lutuin, Clyde? Pasensya ka na, Ellie ah. Yan lang kasi ang nahuli namin ni Tio kasi may buwan. Hayaan mo, baka bukas marami kaming mahuli. Ibibili kita ng karne. Hindi na lang ako kakain. Nabigla si Clyde sa inasal ni Ellie. Hindi naman kasi ganun si Ellie. Tinignan niya na lamang ito habang tila padabog na pumasok sa kanilang kwarto. Clyde, hayaan mo na lang siya. Tia, nagkukulang po ba ako sa kanya? Ibang-iba na kasi siya eh. Hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Marahil ay dala lamang yun ang pagbubuntis niya. Hindi ka nagkulang at wala kang dapat gawin kundi ang unawaan siya at habaan pa ang pasensya. Sadyang ganyan ang mga babaeng nagbubuntis. Hindi naman lahat pero ganoon ang nangyari kay Ellie. Kaya habaan mong pasensya mo sa kanya. Malalampasan niyo rin yan. Ganyan talaga ang buhay mag-asawa, hindi perpekto. Basta ang panghawakan niyo na lang ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Matapos kumain, ay pumasok na rin si Clyde, bitbit ang isang basong gatas para kay Ellie. Alam niya kasing gutom na rin to. Inumin mo na muna to bago ka matulog, Ellie. Ngunit hindi man lang siya pinansin ng dalaga at tumalikod pa ito ng higa. Ayaw mo na ba? Nagsisisi ka na ba? Hinahanap mo na ba ang dati mong buhay? Naluluha na si Clyde, ngunit hindi man lang sumasagot si Ellie sa dami ng mga tanong niya. Sabihin mo lang, ihatid kita sa inyo. Kung nahihirapan ka na sa mga simpleng pamumuhay, hindi kita pipigilan kung gusto mo nang umuwi ah. Alam ko namang hindi ka sanay sa ganitong buhay. Nahihiya na nga ako sa'yo ng sobra. Pasensya ka na ah. Hindi ko kayang ibigay ang marangyang buhay na kinalakihan mo. Mahirap lang kasi talaga ako eh. At walang kakayahang bigyan ka ng maginhawang buhay. Tila naman natauhan si Ellie sa mga sinabi ng binata. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo. Hindi niya rin napigilan pa ang luhang kanina pa gustong umalpas mula sa kanyang mga mata. Mabilis niyang niyakap si Clyde habang umiiyak. Sorry, hindi ko sinasadya. Nasaktan na pala kita. Kahit nga rin ako hindi ko na rin maunawaan ang sarili ko Mahal na mahal kita, tandaan mo yan ha? At kahit kailan, hindi ako magsisisi na sumama ko sa'yo. Kahit na ikaw pa ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Hindi ko lang talaga maintindihan ang sarili ko Mapatawad mo sana ako. Akala ko hindi mo na ako mahal eh. Salamat. Tama nga siguro si Tia. Dala lang daw ng pagbubuntis mo kaya ka nagiging bugnutin. Hayaan mo. Hahabaan ko na lang ang pasensya ko at uunawain kita palagi. Saka, tumigil sa pagsasalita si Clyde saka may binunot sa bulsa. Will you marry me, Ellie Mondragon? Nabigla at naiyak naman si Ellie. Hindi niya inaasahan na magpo-propose ng mga oras na yon si Clyde. Oo naman, magpapakasal ako sa'yo kahit saang simbahan. Mahal na mahal kita, Clyde. Salamat. Salamat sa pagtanggap sa pagkatao ko. Salamat kasi kahit mahirap lang ako, nagawa mo akong mahalin. Saka, may maganda pala akong balita. Tumawag sa akin si nanay kahapon. Magaling na daw siya at nawala na ang kanser niya. Nagpapagaling na lang daw siya at malapit na ring lumabas ng ospital. Maraming salamat, Ellie ah. Utang ko sa'yo ang buhay ng nanay ko. Salamat. Pamilya ko na rin sila. Lahat ng mga mahal mo ay mahal ko na rin. Kaya huwag ka nang magpasalamat. Sa Diyos ka na lang magpasalamat dahil siya ang gumagawa ng milagro para iligtas ang buhay ng nanay mo. Napakabuti talaga ng puso mo, Ellie. Hindi ako nagkamali ng pagkakakilala sa'yo. Kaya mahal na mahal kita Lumipas pa ang isang buwan ay sumapit na ang araw ng kasal nila. Tuluyan ng gumaling ang nanay ni Clyde. Kaya pinapunta niya ito at ang kanyang mga kapatid sa isla upang dumalo sa pinakaimportanteng araw sa buhay niya. Gwapong-gwapo si Clyde sa suot niyang itim na tuxedo. Kung titignan ay hawig na hawig siya kay Piolo Pascual. Habang naghihintay sa simbahan ay kakaibang kaba ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maunawaan kung bakit parang masama ang kutob niya. Parang may mangyayaring hindi niya magugustuhan. Maya't maya din ang tingin niya sa kanyang relo. Hanggang sa lumipas na ang ilang oras, ay hindi pa nga dumarating si Ellie. Maya-maya
ay humahangos ang kanyang tiya Lucia habang papalapit sa kanya na pinagtaka ng lahat. Mangiyak-ngiyak din kasi to. Clyde, anak! Si Ellie sapilit ang dinala ng kanyang ama. Nakaalis na sila ng isla. Ang sabi ng daddy ni Ellie, wag na wag ka raw magpapakita sa kanya dahil papatayin ka niya. Galit na galit siya, Clyde. At napakarami niyang kasamang mga tauhan na mga may baril. Ayaw sanang sumama ni Ellie pero wala na siyang nagawa sa dami ng tauhan ng ama niya. Halos pagsakluban naman ng langit at lupa si Clyde dahil sa narinig. Hindi niya na napigilan ang umiyak at mapaupo. Makalipas ang mga araw at buwan mula nang mawala si Ellie, ay tila nawalan na rin ng gana na mabuhay si Clyde. Umuwi na rin siya sa Maynila dahil wala na rin namang dahilan para manatili pa siya sa isla. Natuto na rin siyang uminom at magpakalasing hanggang sa makalimot siya sa kanyang sarili. Awang-awa naman si Aling Perla sa anak. Anak, maawa ka naman sa sarili mo. Maluluto na ang atay mo sa halos araw-araw na pag-inom mo. Bakit, Nay? Dapat ba akong matakot na baka magkasakit ako at mamatay? Yun nga hinihintay ko ang matapos ng pesteng buhay na to. Wala na rin namang silbi ang mabuhay pa ako Wala na si Ellie. Wala na ang mag-ina ko. Halos mapahagulgol si Aling Perla dahil sa awa sa anak. Anak, hindi pa katapusan ng mundo. Lumaban ka. Hindi mo man lang kasi sinubukang ipaglaban si Ellie. Sumuko ka agad. Naging mahina ka. Kung talagang mahal mo siya, dapat sinundan mo siya at ipaglaban ang karapatan mo sa kanya at sa anak mo. Wala ka namang karapatang maging ganyan kasi wala kang ginawa. Parang hindi ka lalaki. Imbes na ipaglaban mo ang mag-ina mo, mas ginusto mo pang patayin ang sarili mo ng dahan-dahan, kakainom mo araw-araw. Tila natauhan naman si Clyde sa mga sinabi ng kanyang ina. Tama to, ni wala man lang siyang ginawa sa pagkawala ni Ellie at ng anak nila sa buhay niya. Kinaumagahan ay maagang gumising at bumangon si Clyde. Buo nang pasya niyang puntahan si Ellie sa mansyon. Ipaglalaban niya ang pag-ibig niya para sa dalaga at ang karapatan niya sa kanyang anak. Nang nasa tapat na siya ng mansyon, ay lakas loob siyang nag-doorbell. Kaagad naman yung bumukas at bumungad ang security guard sa kanya. Anong kailangan mo? Kailangan ko makausap si Ellie. Parang awa mo na, papasukin mo na ako. Pero wala si Senyorita Ellie dito Nasa simbahan siya dahil araw ng kasal nila ngayon ni Senyorito Gino. Ano? Saan simbahan? Sa parokya ng San Agustin. Kakaalis lang nila kaya maabutan mo pa yun. Bakit? Imbitado ka ba? Hindi na sumagot pa si Clyde at agad siyang umalis sa lugar na yon. Kaagad naman siyang nakakuha ng taxi at nagpahatid sa simbahan. Nagsisimula na ang kasal nang dumating siya. Mabilis siyang pumasok doon para pigilan ang kasal. Itigil ang kasal! Ako ang mahal ni Ellie at hindi ang lalaking yan. Lalo nang ako ang ama ng bata na sinupupunan ni Ellie. Kaya wala siyang dapat pakasalan kundi ako. Ako lang at hindi ang lalaking yan. Nabigla ang lahat dahil sa pagdating at sa mga sinabi ni Clyde. Hindi rin makapaniwala si Ellie na darating si Clyde. Bigla siyang natuwa at natakot sa maaaring mangyari kaya kaagad siyang tumakbo palapit kay Clyde. Kaagad na niyakap ni Clyde si Ellie at akma silang tatakbo palabas ng simbahan nang harangin sila ng ama ni Ellie at ng mga tauhan nito. Ang lakas naman talaga ng loob mong lalaki ka! Binalingan nito ng mga tauhan at inutusan. Hawakan ang lalaking yan at ilayo si Ellie. Pabayaan mo na kami, Dad. Mahal ko siya. Manahimik ka, Alicia. Ito ba ang pipiliin mong mahalin? Isang hampas lupa at sigurado ako na kayamanan lamang natin ang habol ng mapagsamantalang lalaking yan. Hindi ka niyan mahal, kundi ang pera mo lang. Hindi po totoo yan. Mahal ko si Ellie at wala akong pakialam sa kung anumang kayamanan meron kayo. Handa ako magbanat ng buto para makakain kami araw-araw. Mahal ko ang anak nyo, higit pa sa buhay ko. Ah, ganun. Sige. Ngayon pa lang mamamaalam ka na sa mundo. Akmang babarilin ni Don Emilio si Clyde
Ngunit mabilis na nakalapit si Ellie at niyakap nito si Clyde, kaya naman ang bala na dapat ay para kay Clyde ay tumama sa dibdib ni Ellie. Mabilis namang nabitawan ni Don Emilio ang kanyang baril at tila natulala sa nagawa niya. Nagsisi siya nang makitang duguan ang sariling anak habang yakap ito ni Clyde. Ellie! Anak! Umiiyak namang lumapit to kay Ellie. Napakawalang hiya mo talaga, Emilio. Pati sarili mong anak papatayin mo. Anong klase kang ama? Hagulgol na lamang ang tanging nagawa ni Don Emilio. Mabilis namang naisugod sa ospital si Ellie at kaagad na inasikaso ng mga doktor. Hindi mapakali si Clyde sa labas ng emergency room kung saan sinusubukang iligtas ng mga doktor ang buhay ni Ellie at ng kanilang anak. Pagkalipas ng ilang oras ay lumabas na rin sa wakas ang doktor. Kaagad naman itong nilapitan ni Clyde at ni Doña Esmeralda. Dok, kamusta ang aking anak? Natanggal na namin ang balang tumama sa dibdib niya. Masyadong malalim ang baon ng bala dahil sa lapit ng bumaril. Kaya sa ngayon ay comatose ang pasyente at kailangang obserbahan. Diyos ko! Diyos ko! Takot ang nararamdaman ni Clyde at Doña Esmeralda dahil sa sinabi ng doktor. Napaupo na lamang sa upuan na nasa gilid si Doña Esmeralda habang umiiyak dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Dok, kamusta po ang anak namin? Ligtas po ba siya? Ganoon na lamang ang paghihina ng tuhod ni Clyde nang makitang umiling ang doktor. Sorry, pero hindi na namin nailigtas ang bata. May blood clot sa loob ng katawan ni Ellie at naapektuhan ng bata na kinamatay nito. Kaya kinakailangan namin siyang tanggalin sa tiyan ng ina. Sa narinig ay unti-unting tila na upos na parang kandila si Clyde. Dahan-dahan siyang napaupo habang tila naguunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Anak ko! Anak ko! Ganon pa man. Tinibayan na lamang ni Clyde ang loob dahil alam niyang ngayon siya ay higit na kailangan ni Ellie. Alam niyang sa kanya ito kukuha ng lakas. Pumasok siya sa loob ng kwarto at nilapitan si Ellie. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang dinala sa kanyang labi at masuyong hinalikan. Nawala man ang anak natin, ay narito lamang ako sa tabi mo, Ellie. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Araw-araw ay matyagang binabantayan ni Clyde si Ellie at umaasang magigising na rin ang dalaga. Isang buwan na ang nakakalipas, ngunit nasa coma pa rin ito. Ellie, gising ka na dyan para makapagsimula na ulit tayo. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka ulit sa buhay ko eh. Hilam sa luha ang mga mata ni Clyde habang tinitignan si Ellie. Ngunit ganoon na lamang ang tuwa niya nang gumalaw ang labi nito kasabay ang mga daliri. Ellie! Ellie! Doc! Nataranta pa si Clyde sa pagtawag sa doktor, lalo na nang unti-unting nagmulat ng mga mata si Ellie. Clyde? Ellie, mahal ko. Gumising ka na rin sa wakas. Pinasayaw mo ako. Halos magtatalon sa tuwa si Clyde dahil sa pagising ni Ellie, lalo na nang sabihin ng doktor na nasa maayos na kalagayan na ang dalaga. Lumipas ang mga araw at unti-unti ring nakabawi si Ellie kahit na nahirapan itong tanggapin na wala na ang kanilang anak na si Clyde. Ngunit sa tulong ng pagmamahal ni Clyde ay unti-unti ring natanggap ni Ellie ang pagkawala ng kanilang anak. Nakulong rin si Don Emilio at nagsisisi sa kanyang nagawa. Pumayag na rin ito na maikasal sina Clyde at Ellie. Nairaos ang simpleng kasal nila Ellie at Clyde at masaya silang nag-umpisang muli at bumuo ng kanilang pamilya. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na to. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli.